Isa pong maganda at pinagpalang umaga po sa ating lahat. Pwede ba bigyan natin ng isang malakas na pangalamat si Lord? Yung kapeso sa palakpak para sa ating Panginoon sa umaga nito. Handa na po ba tayo na magpunit magpasalamat sa umaga nito sa ating Panginoon? Bigyan nga natin ng isang malaking amen si Lord. Maaari pong tumayo ang lahat. Bigyan ulit natin ng isang malakas na salamat si Lord. Manatili po tayong nakatayo para sa pagbasa ng mabuting balita. Magandang umaga po sa ating lahat, lalapit sa ating Panginoon. Happy Father's Day po, Lord. Thank you po sa managdahan. Ang mabuting balita po ay makikita sa aklat ng Awit, chapter 128, verse 1 to 6. Mapalad ang bawat tao na kay Yahweh ay may takot. Ang maalam na hikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligayat. Uunlad ang kanyang buhay. Sa tahanan ng asaway, parang ubas na mabunga. Bagong tanim na olibo, sa may tulang ang anak niya. Ang sino man kung si Yahweh, buong pusong susundin. Buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Sion pagpapala, nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay, pag-unlad ng Jerusalem. Ang magiging iyong ako, nawa ikaw ay abutin, nawa maging mapayapa itong bayan ng Israel. Thank you, Lord po. Sige po, tayo po ay Hallelujah, Lord God. Oh, we worship your name, oh Jesus. Hallelujah. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ni Jesus, Panginoon, maraming salamat po sa oras na ito na naririto po kami muli ay magkakasamang aawit at sasamba sa iyong harapan, Panginoon. Patuloy nga, O Lord, na linisin mo po kami na iwanan na dugo. Ano man ang nakikita mong karumihan ay patuloy nga, O Lord, na hinihingi namin ito ng kapatawaran, Panginoon, at patuloy nga, O Lord, na linisin mo po kami, O God. Hallelujah, Jesus. At sa mga wala pa po rito, Panginoon, patuloy nga, O Lord, na paalalahanan mo sila at paalalahanan mo ang kanilang mga pusong isipan na sila ay dumango sa Panginoon sa lugar na ito na iyong gawain, O God. Na maaalala nila, Panginoon, na pakanaisin ng kanilang mga puso, dumalo sila, Panginoon, ng iyong gawain, O God. Sapagkat alam ko, Panginoon, nasabi mo nga sa iyong salita na huwag namin kaligtaan ang pagdalo ng iyong gawain, O God. Sapagkat sa pagdalo namin na ito, Panginoon, ay ito ang iyong nais, O God. Hallelujah, Jesus. At alam ko, Panginoon, na sa pagdalo namin, Panginoon, na sama-sama kaming sasamba at magpupuri sa iyo, ay binubuksan mo ang kalangitan at ibinubuhos mo na, Panginoon, na lahat ng aming mga pangangailangan ng pangkalusugan, pangangailangan pinansyal, pangangailangan spiritual, Panginoon, ay ito, Panginoon, ay alam ko, O Lord, ay tinugol mo na sa oras na ito, Panginoon. Hallelujah. At sa oras po na ito, ang magbibigay po sa amin ng mensahe ay lamisan mo po ang kanyang mga labi upang ang anumang mensahe o salita na lumabas sa kanyang bibig ay ito'y may kapangyarihan na kikilos sa bawat isa sa amin na naririto, Panginoon. Na patuloy nga, O Lord, na buksan mo ang aming mga pangunawa, Panginoon, upang ang lahat ng
iyong salita, Panginoon, ay tinhi mo ito sa aming kaibuturan ng aming mga puso, Panginoon, upang sa oras na pangangailangan namin na magkaroon kami ng mga pagsubok ay maaalala namin, Panginoon, ng iyong salita. Mga salita mo, Panginoon, na kikilos sa amin upang mapagtagumpayan namin ang lahat ng anumang pagsubok na aming pagdadaanan. Lord, marami pong salamat, Panginoon, sa oras na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Nanalo po tayo magbuhay sa ating kinabuhay. Hindi mo mong sabihin sa inyong mga kami na nagdalawa tayo naman. Amen. Nanalo po tayo magbuhay sa ating Panginoon.
Masarap pong magpuri sa ating Panginoon. Bless po ba tayo? Ang ating pong pag-aaralan sa oras na ito ay matatagpuan sa Hebreo chapter 5 verse 7. Sabi po rito, noong si Jesus ay namumuhay rito sa lupa, siya'y lumalangin at lumuluhang umamo sa Diyos. Nakapagdiligtas sa Kanya sa kamatayan at dininig siya dahil sa lubusan siyang nakapagpakumbaba. Tayo po ay manalangin o Hallelujah Jesus o Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sa oras na ito na muli kami po ay patuloy na nagkasama sa iyong sambahan ng JMRCC na patuloy na makikinig at mag-aaral ng iyong salita. Alam po namin sa pamamagitan ng iyong mga salita ang aming pong pananampalataya ay patuloy na tumatatag. Kaya Lord, maraming pong salamat sa oras na ito na ang aming maririnig na mga bahagi ng salita ay aming maunawaan at maintindihan. Hallelujah. At ganun din po sa lingkod na gagamitin mo sa oras na ito, patuloy mong bigyan ng power and anointing lang sa po ang kanyang mga labi na kung ano man po ang lalabas sa kanyang bibig, ito ay aming maipamuhay at ito ay aming maunawaan. At maraming po salamat sa buhay niya na patuloy mong bigyan ng kalakasan at magandang kalusugan. At patuloy mong i-bless ang kanyang buhay. At tago mo pusa sa iyong likuran nang hindi siya makita ng kaaway na si Satan. At kayo po ang patuloy na provide sa kanyang buhay. Kaya Lord, maraming pong salamat sa oras na ito. In Jesus' name, Amen. Praise God. Bigyan niya po muli natin ng malakas na palakpak ang ating Diyos sa buhay. Happy Father's Day po sa ating mga minamahal na mga tatay. Tigit sa lahat po sa ating Ama na nasa langit. Hallelujah. Naman, pwede po ba natin batiin yung ating mga katatayan na naririto? Happy Father's Day po. And syempre po sa ating minamahal na chairman, Happy Father's Day po. We love you po and we miss you so much. Malibigyan po natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoon. Hallelujah. Tayo po ay manalangin. Lupa po natin ang ating mga ulo. Praise you, Lord God. O Heavenly Father, muli po in the name of Jesus, we thank you, Lord God, sa mga oras na ito. We bless your name, Lord, and we glorify your name. Right now, Father God, I am humbling myself before your holy throne. Father God, gamitin mo po ako mightily sa umagang ito na maibahagi po ang mensahe na nais mong maiparating sa buhay ng bawat isa sa amin. Father God, we pray that your Holy Spirit will continue to guide us and lead us, Lord God, na maunawaan po namin ang bawat salita na nais mong iparating sa amin sa umagang ito. We thank you, Father God, for the blessing ng kalakasan, ng kalusugan sa aming mga buhay. And thank you, Father God, for the opportunity to have a fellowship sa iyo sa umagang ito. Father God, muli sa aming kalagitnaan, wala kami ibang itataas, dadakilain, kung hindi ikaw lamang aming amang dakila na nasa langit. We love you, Lord God, we love you, Jesus, and we love you, God, the Holy Spirit. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Hallelujah. So, sa umaga pong ito, magpapatuloy po tayo sa ating series that all about the power of prayer. So, basahin po muli natin yung verse na binasa kanina in Hebreo chapter 5, verse 7. Sabi po dito, noong si Jesus ay namumuhay pa rito sa lupa, siya'y nananalangin at lumuluhang nakiusap sa Diyos na makakapagligtas sa kanya sa kamatayan. At dininig siya ng Diyos dahil lubusan siyang nagpapakumbaba. So natutunan po natin from the previous preachings po ng ating mga minamahal na pastor na ang panalangin po ay napakalaking bahagi o vital, crucial na part ng isang Christian. Dahil ito po yung ating connection, communication, communion po sa ating Ama na nasa langit. So, ngayon po, sabi po doon, the power of prayer. Di po ba? Sino po naniniwala dito na ang panalangin ng anak ng Diyos ay makapangyarihan? Sino po dito na answer na yung prayer ng Lord? Sino po dito may mga prayer pa na nais ng sagot? Yun. Ako din po. Hallelujah. So sabi po dito, napatanong ako sa Lord, Lord, what makes a prayer powerful and effective?
paano po nagiging makapangyarihan at epektibo ang isang pananalangin. Kasi kung titingnan po natin sa aklat po ng Lucas, chapter 18, verses 9 to 14, meron po ditong talinhaga na meron po ditong illustration na pinakita ang ating Panginoon. So, sabi po dito, verse 9, sinabi rin niya ang talinhagang ito, sa mga taong matuwid ang tingin sa sarili at hinahamak naman ng iba. Verse 10 po, may dalawang lalaking pumasok sa templo upang manalangin. Ang isa ay Pariseo at ang isa ay maniningil ng buwis. Tumayo ang Pariseo at nanalangin ng ganito, O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng iba na mga magnanakaw, mandaraya, mangangalunya o kaya'y katulad ng maniningil na buwis na ito. 2 beses akong nag-aayuno sa isang linggo at nagbibigay rin ako ng ikasampung bahagi mula sa lahat ng aking kinikita. Samantala, ang maniningil ng buwis na may nakatayo sa malayo at hindi man lang po siya makatingin sa langit. Sa sobrang hiya po siguro, dinadagukan niya ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. At in verse 14, sabi po dito, sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito yung umuwing matuwid sa harapan ng Diyos at hindi ang Pariseo, sapagkat ang sino mang nagmamataas ay ibinababa at ang nagpapakumbaba ay itinataas. So dito po pinapakita sa atin ng Lord ang dalawang klase ng tao. Isang nananalangin sa Lord, yung Pariseo po, at yung isa, dalawa po silang nanalangin, isang Pariseo, at saka yung maniningil ng buwis. O matatawag na po natin makasalanan siya, o sinner siya. Di po ba? So, sabi po doon, yung Pariseo, parang sinasabi na, Lord, ito po yung mga nagawa ko. Salamat po, hindi ako katulad nitong isa na to na makasalanan. Nagbibigay po ako ng ayun, na nagtatights ako, ma-attend ako. Thank you, Lord. Po ba? Yung isa naman, po ba, sabi niya, mahabag po kayo sa akin. Na hindi nga po siya makatingin sa ating Panginoon. At sabi po ng Lord, ang nakatagpo ng, po ba, ng favor sa ating Panginoon, hindi yung Pariseo na nagsasabing siya ay matuwid, kung hindi yung makasalanan na nagpakumbaba at nagpakatotoo sa ating Panginoon. Palakpakan nga po natin ang ating Diyos. So sabi po doon, what makes our prayer powerful and effective? Unang-una po, sabi po ng Lord, ang pinakamakapangyarihang panalangin ay ang isang sincere na prayer. Sincere, taos po sa puso. Tulad po nung binasa kanina, di ba, sa Hebreo chapter 5 verse 7, even po si Jesus nanalangin, nagpakumbaba sa ating Panginoon. Kaya po siya ay nakasumpong ng favor sa ating Amang nasa langit. Si Jesus po na-experience na lahat ng klase ng sakit. Sakit sa katawan, sakit sa puso, na-betray siya, inalimusta, tinapak-tapakan, niyurakan. Lahat po yung naranasan niya. Still, siya po ay nagpakumbaba bilang anak ng Diyos. At siya po ay nanalangin sa Ama. At sabi nga po dito, ano po ba ibig sabihin ng sincere na prayer? So sa preaching po from the last few weeks, sabi po diba, sa ating pananalangin, hindi kailangan na gumamit ng paulit-ulit na salita. So ano po ibig sabihin ng sincere na prayer? Pag sincere ka po sa pananalangin mo, ibig sabihin po, wholeheartedly ka na nananalangin sa ating Panginoon. Or whole, buong puso. Hindi po 50, hindi 70, hindi 90, kung hindi 100% ng puso mo ay inilalahad mo sa ating Ama na nasa langit. Sincere po, ibig sabihin, heartfelt, taos sa puso. Hindi lang po galing sa bibig, kung hindi nagmumula po sa kaloob-looban ng ating mga puso. Authentic. Ano po ibig sabihin ng authentic? Ibig sabihin hindi fake. Tunay. At di po katulad ng Pariseo na, Lord, matuwid ako. Ano po ba sabi ng Lord sa kanyang salita? Walang ni isa man po sa atin ang nakaabot sa katuwiran ng ating Panginoon. So kumbaga, yung Pariseo po na nananalangin, siya ay nagmamalaki. Nagmamalaki pa
sa ating Panginoon na Lord, hindi ako katulad nito. Well, in reality po, ang katotohanan, wala po ni isa sa atin ang nakaabot sa katuwiran, kabanalan ng ating Panginoong Jesucristo. Sinasabi po ng iba, di ba? Mabait naman ako. Wala pong mabait sa atin. Si Lord lang. Kasi kung wala pong ating Panginoon, lahat po tayo, failure talaga. Pagdating po sa character and attitude. Ibig sabihin po ng sincere na prayer, ito po ay genuine at honest. Tapat, totoo, at dalisay. Ibig sabihin po, kung ano talaga yung laman ng puso mo, yun yung sasabihin mo. Hindi yung nabibigatan ka, sasabihin mo kay Lord na nagagaanan ka. Hindi yung nagtampo ka sa kapwa mo, sasabihin mo kay Lord, Lord, napatawad ko na siya, pero deep inside your heart, hindi mo pa rin siya napapatawad. Di po ba? Kumbaga magpakatotoo po tayo sa Lord. Lord, nasaktan po ako ng nanay ko. Lord, nasaktan po ako ng ate ko. Nasaktan po ako ng kapatid ko. Po ba? Sabi ng Lord, maging honest po tayo sa ating pananalangin. Ang sincere po na prayer is straight. Ibig sabihin po, wala nang paligoy-ligoy. Diretso na. Hindi ka na mamadami pang salita. Kung hindi diretso ka na sa kung anong nais mong iparating sa ating Panginoon. At higit sa lahat, ang sincero po na pananalangin ay meron ka pong confidence. Ibig sabihin po, may tiwala ka at pananampalataya ka na pag lumapit ka sa ating Amang nasa langit, diringgin niya ang iyong panalangin at tutugunin niya ang ninanais mong matanggap sa mga oras na yun. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Kaya nga po nakakatuwa yung makasalanan Inamin niya na makasalanan siya. Di po ba? At nung pagkaamin niya, nakatanggap siya ng kapatawaran sa ating Amang nasa langit at nasumpungan niya ang favor ng ating Diyos. Palakpakan po muli natin ang ating Panginoon. So una po, ang pinakamakapangyarihang panalangin ay yung sincere na pananalangin. At ikalawa po, ito po medyo, ako mahirapan din po ako dito. Number 2 po is, forgiveness is a must. Sabihin po, requirement, kailangan magawa po natin na tayo ay makapagpatawad muna bago po tayo manalangin. Basahin po natin sa aklat po ng Marcos chapter 11 verse 25. Sabi po doon, kapag kayo'y tumayo upang manalangin, sabihin po natin, Patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo upang ang inyong mga kasalanan ay patawarin din ng inyong Ama na nasa langit. Po ba? Sabi mo, magpatawad muna tayo bago tayo tugunin ng ating Panginoon. So, ang babasahin po natin in verse 22 to 24 po ng Mark, diba? Sabi po doon ng Lord, manalig kayo sa Diyos. Have faith in God. At mauutusan po natin ang bundok na tumalon sa dagat. At kung naniniwala po tayo sa ating puso na mangyayari yun, mangyayari nga ito. So, nung sinabi po yun ng Lord, dinagdag niya po ito. Ito pala ang sikreto para yung mga bundok na malalaki sa ating buhay ay matanggal at mawala. Kailangan po muna pala natin makapagpatawad. Like, Lord, bakit kailangan natin magpatawad? Sabi po sa Isaiah chapter 59 verses 1 to 2, tingnan ninyo, si Yahweh ay may kakayanan upang iligtas ka. Siya ay hindi bingi upang hindi marinig ang inyong mga hinaing. Verse 2 po, ang masasama niyong gawa ang dahilan ng pagkakawalay niyo sa Diyos. Nagkasala kayo kaya hindi niyo siya makita at hindi niya kayo marinig. In verse 1 po, sabi po doon ng Lord, handang tumugon ang Diyos sa lahat po ng ating panalangin. Ano po yung nagiging hadlang po ba? Yung mga masasamang gawa po ba? At kabilang po dito yung hindi natin pagpapatawad. Isip na po tayo kung sino pa hindi natin napapatawad. Po ba? Meron pa po ba? Baka kaninang umaga pagkagising niya, meron kayong nakasamaan ng loob, patawarin niyo na po kayo. So sabi po doon, unforgiveness o yung hindi po pagpapatawad, blocks or hinaharangan po yung answer sa ating mga panalangin.
Bakit po? Kasi po yung prayer, yan po yung nagko-connect sa atin, sa ating Ama, yan po yung nagko-connect sa atin sa power ng Diyos. So kung meron po tayong unforgiveness, kumbaga yan po yung pumuputol, yan po yung humaharang, yan po yung nag-short circuit sa ating komunikasyon, sa ating connection, sa ating Ama na sa langit. Kaya po, yung sagot sa ating prayers, andyan na. Hindi pa lang makarating kasi baka mayroon pa isang tao na hindi po tayo napapatawad. Pwede rin yung sarili natin, hindi po natin napapatawad. Po ba? Kaya nga po, ganun din po yung sinabi ng Lord sa Matthew chapter 6, verses 14 to 15, na kung nais po natin na tayo ay madinig ng Lord yung ating panalangin, magpatawad po tayo at patatawarin po tayo ng ating Ama. Pag pinatawad na tayo ng ating Ama, that's the time na yung kanya pong mga blessings o yung mga answer sa ating mga panalangin ay matutugunan po sa ating buhay. Amen po. Palakpakan po muli natin ang ating Panginoon. Kaya nga po, ang ating pong prayer kailangan taos po sa ating mga puso at huwag po nating kalimutan na tayo po ay magpatawad bago po tayo manalangin sa ating Panginoon. At kanina nga po habang nagpipray tayo before po mag-start, nag-share po ang ating mahal na pastora ng word in John 16:33. Sabi nga po doon na sa mundo pong ito, napakaraming kabalisahan, kaguluhan, di po ba? Nakikita po natin. Pero sabi po ng Lord, huwag tayong mangamba dahil napagtagumpayan na po ito ng ating Panginoon. Yes po, dadaan tayo sa mga pagsubok, sa mga trials, sa mga challenges. Pero ang pangako po ng Diyos, sasamahan niya po tayo at hindi niya po tayo pababayaan sa ating lakad. Palakpakan po muli natin ang ating Diyos. Kaya nga po, sa ating pong panalangin, di ba, kung tayo magiging honest, napakarami po nating dala-dala sa ating puso. Di po ba? Mga problema, maaaring pinagdaanan natin sa ating pamilya, sa ating negosyo, sa ating mga pinagkakakitaan, sa ating kapitbahay, sa kakilala. Di po ba? Pero ang dami pong mga naging hurts ng ating mga puso na maaaring hanggang ngayon ay nandito pa rin. Pero sabi po ng ating Diyos, tandaan po natin, unang-una po, lalo na po pag tayo nanalangin sa ating Panginoon, na si Jesus po tumutugon at naghihilom ng mga pusong sugatan. Sino po dito ang broken-hearted ngayon? Huwag na pong umamin. Po ba? Sabi po ng Lord, Jesus responds to and heals the broken-hearted. Kung babasahin po natin yung John 11, chapter 32, verse 30, hanggang 36. Dito po yung story about sa pagkamatay po ni Lazaro. Di ba po sila Mary, pumunta sila kay Jesus. Sila po ay nagluluksa dahil namatay yung isang kanilang napakamahal na kaibigan. At lumapit sila kay Lord, sabi nila, Lord, kung mas maaga ka lang dumating, sana hindi namatay si Lazaro. Hindi lang po si Mary, maging yung mga Hudyo na kasama nila nagluluksa. At nung makita po ito ng ating Panginoong Jesus, maging siya po, na-move ang kanyang spirit. At sabi nga po in John 11:35, Jesus wept. Ito po ang pinakamaiksing verse sa Bible. And yet, ito po yung may pinakamalalim na pinanghuhugutan. Bakit po? Ibig sabihin po na si Lord, alam niya po lahat ng sakit at hirap na ating pinagdaraanan. Di po ba? Kaya, alam po ng Lord kung, di ba, may taong nanakit sa iyo or nakapagsabi sa iyo hindi maganda, may ginawa sa iyo hindi maganda. Alam po ng Lord yan. Kaya po, wala po tayong ibang malalapitan kundi ang ating Diyos. Kasi alam niya po kung ano yung feeling na gano'n. At nung nangyari nga po yun, di ba, sabi po ng mga tao, nung nakita nila na maging si Jesus ay nagluksa o umiyak sa pagkamatay po ni Lazaro, sabi nila, totoo nga, mahal ni Jesus si Lazaro. Di po ba? Kaya po sa ating buhay, alam po ng Lord ang ating pinagdaraanan. So yung ginawa po nila Mary, na pumunta sila kay Jesus na may kasamang pananampalataya. Pero at the same time, hindi po nila itinago yung tunay nilang
nararamdaman. Nagpaka-totoo po sila sa ating Diyos. At nung nakita po yun ng ating Lord, di po ba? Nahabag po siya at they found favor sa harap ng ating Panginoong Jesucristo. Ikalawang bagay po na dapat nating tandaan, God sees every tear and cry. Lahat po ng bawat patak na iniluha mo sa panalangin mo, bawat panalangin, even yung hindi mo po masabi na nasa puso mo lang, alam po yan ng ating Panginoon. At hindi lang po yun, sasagutin niya po ang lahat ng panalangin mo sa tamang panahon ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Naalala ko po dito yung story ko about kay Hannah. Di ba po si Hannah, asawa siya ni Elkanah, at si Elkanah may isa pang asawa. Yung isa niyang asawa, madaming anak. Si Hannah, baog. At dahil po dito, binubuli siya no isang asawa ni Elkanah. At dahil po doon, siya ay na-depress, nalungkot, nalugmok. Dahil po, kumbaga minamaliit siya kasi wala siyang maibigay na anak ka Elkanah. Bagamat siya ay mas mahal ni Elkanah, pero yung desire niya na makapagbigay ng anak para doon sa kanyang asawa ay hindi niya maibigay. Kaya kumbaga, depressed na depressed siya, stress na stress, lugmok na lugmok siya. At ano pong ginawa niya? Lumapit siya sa ating Panginoon, nanalangin po siya. Sabi niya, Lord, grabe po ang naging panalangin ito ni Hannah sa ating Panginoon. Napagkamalan pa nga po siya ni Propeta Eli na lasing. Kasi sa sobrang, ano po siguro, hindi ina-expect kung paano siya managhoy sa ating Panginoon. At doon nga po, nung nalaman ni Eli yung kanyang sitwasyon, pinanalangin po siya at blines siya. At dumating po yung panahon na yung tears ni Hannah, yung heartbrokenness niya, ay pinalitan ng Diyos ng kanyang anak na si Samuel. Na-answer po ang kanyang panalangin sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos. At nung siya po'y nananalangin, nagbigay po siya ng vow sa ating Panginoon. Sabi niya, Lord, pag binigyan mo ko ng anak, ibibigay ko siya sa iyo para magtingkod sa iyo. At nung nanganak na po siya, ibinigay niya ito. Although, syempre, yun may hinihiling mo tapos bibigay mo ulit, di ba parang masakit din po sa loob yun, pero ginawa pa rin po niya. At pagkatapos po nun, higit po siyang pinagpala ng Diyos ng 3 anak na lalaki at 2 anak pa na babae. Kaya kumbaga po, ang Lord hindi lang tumutugon sa ating panalangin, kundi hinihigatan niya pa po yung expectation natin sa ating mga panalangin. Kaya po, talagang pag tayo ay nag-pray, huwag po tayo manghinawa sa ating Panginoon dahil may tamang panahon po ang Lord para ibigay po ang sagot sa ating mga panalangin. Kaya po, never stop praying, never stop seeking the Lord, and never stop believing in our God. At sabi nga po sa Awit chapter 56 verse 8, sabi po dyan, ang taglay kong suliranin na babatid mo ng lahat, pati mga pagluha ko'y nakasulat sa iyong aklat. Talaga po ang Lord, bilang niya po ang bawat luha na mamapatak sa atin at alam niya po, listado po lahat ng mga panalangin na ibinibigay niya sa atin. At ang Lord po ang bahalang magpunas ng ating mga luha at ang Lord po ang bahalang sumagot sa ating mga panalangin. Maaaring ma-disappoint po tayo ng mga tao sa ating buhay, pero tandaan po natin sa mundong ito, sa buhay po natin, people come and go. Ang nananatili lang sa atin forever, walang iba, kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo lang. Hallelujah! Kaya nga po, sabi dito ng Lord na He heals the broken heart, hindi lang po yung heal, binabind niya po lahat ng ating wound. And God answers all our prayers. In Ephesians chapter 3 verse 20, sabi po doon, sa Kanya na makagagawa ng higit pa kaysa maaari natin hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang kumikilos sa atin. Sabi po dito sa English, now to Him who is able to do immeasurably more than we ask, higit pa po sa ating hinihiling or imagine.
sa ating ina-expect according to His power that is at work within us. Kaya nga po, sa ating pong mga prayers, kung 1 week pa lang yan, huwag mong tigilan. 1 month, huwag mong pagsawaan. So ba, minsan, meron po tayong mga pamilya na nais nating madala dito sa church. Parang minsan, madi-discourage na tayo kasi lagi mo na lang ini-invite, pero ayaw pa din. Naging experience ko po kasi dyan, sa totoo lang po, yung kapatid ko kami nagsiserve sa Lord po ngayon, glory to God. Malaki din po yung naging ko sa Lord, panalangin sa Panginoon na magamit po siya dito dahil talaga po dati, lagi po kaming nag-aaway sa umaga. Gisingin naman, malilate na naman kami. Pero nung una po talagang frustrated ako kasi gusto ko pong makapaglingkod siya sa Lord dahil nakikita ko po na tulad nga po ng turo ng mga magulang ko tsaka po nating mga pastora, walang higit na mahalagang bagay sa mundo na to kung hindi tayo po ay makapaglingkod sa ating Panginoon at maibalik natin yung kaluwalhatian sa Kanya. So may time po, may period po na talagang frustrated ako sa Lord, ano pa bang dapat kong gawin para lang mahikayat ko po itong kapatid ko na ito na maisama ko sa church. At nangusap po ang Lord na sabi niya, pag-pray mo lang and then continue lang yung ginagawa mo. And then dumating po yung time na ang Lord na po mismo ang kumilos sa kanyang buhay na talaga nakikita ko po na naging interested po siya na makapag-serve sa Lord. At nakikita ko po dati siya ay medyo childish pero sa pag-uusap po namin nakikita ko po na nagmamature ang kanyang pag-iisip. Glory to God po dahil alam ko na ang Lord talagang kumikilos sa buhay ng ating mga pamilya. Kaya wag po nating sukuhan sa pananalangin ng ating mga mahal sa buhay. Darating po ang panahon na magugulat tayo, sila pa ang magyayaya sa atin na pupunta po dito sa sambahan ito. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya nga po, nung sinabi ko, Lord, napo-frustrate na po ako. Paano ang gagawin ko? Sabi lang ng Lord, stay still lang. Continue to pray at ipakita mo, di ba, ang isang buhay ng Kristiyano. Tuloy mo lang, darating ang panahon. May time yan. May time yan. Wag po tayo magmadali. Dahil ang Lord po, pag sumagot ng panalangin, laging perfect timing. Hindi late, hindi advance, o hindi lagi po perfect timing. Palakpakan po muli natin ang ating Panginoon. Kaya nga po sa ating pong buhay, lalo na po sa these end times, huwag po natin bibitawan yung ating prayer life. Ano man po yung ating mga heart desire, di po ba, ano man po yung mga problema natin kinakaharap, huwag po natin imarites sa ating kapwa. Idulog po natin lahat yan sa ating Panginoon at ang Diyos po ang bahalang tumugon magbigay ng solusyon sa lahat ng ating mga suliranin. Palakpakan po muli natin ang ating Panginoon at magandang umaga po sa ating lahat. Hallelujah. Let us pray po. Oh, hallelujah, Father God, ang manaming Diyos na dakila tapat sa lahat. Muli po, in the name of Jesus, we thank you and we bless your name, Lord God, sa umagang ito. Maraming salamat po, Ama, sa iyong mga salita na ibinigay mo sa amin. Dalangin po namin, Lord God, na patuloy mo kami bigyan ng puso, Lord God, na mapagpakumbaba at bigyan mo po kami, Lord, ng pananampalataya that whatever we ask for in prayer, in the name of Jesus Christ, ito po ay tutugunin mo. May mga matagal man po dumating, Lord God, pero alam namin, Lord, Father God, na ito ay binibigay mo sa amin para tumatag kami sa aming pananampalataya na huwag kami magtiwala sa sarili naming kakayahan, sa sarili naming wisdom, kung hindi magtiwala kami, Lord God, sa iyo at sa iyo lamang. Maraming salamat po dahil alam po namin na ang katugunan sa aming mga panalangin ay nariyan na. Thank you, Father God, for the teachings na ibinibigay mo sa amin kung paano po kami mag-i-improve at mag-grow sa aming mga buhay, sa aming pananalangin. Maraming salamat po, Ama, for your grace, for your love, and for your mercy. We love you, Lord God. We love you, Jesus, and we love you, God, the Holy Spirit. Ito po ang aming samad dalangin. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Thank you po. Napakagandang pagtuturo. Nakaka-bless po ang word na ating nadinig sa umagang ito.
At ngayon po ay dadako naman tayo sa ating paring gawain sa umagang ito, ang Thai testimony ng ating kapatid na si Brother Maya. Magandang umaga po sa ating lahat at lalong-lalo na po sa ating Panginoon. At ang verse po na ibinigay sa akin ng Panginoon ay matatagpuan sa Philippians chapter 4 verse 19. At ang sinasabi po rito, "And my God will supply every need of yours according to His riches in glory in Christ Jesus." So, gusto ko lang po ibahagi ang kabutihan ng Diyos na ginawa niya sa akin. Noong una, aaminin ko dati, nangangamba, natatakot ako magbigay ng tithes. Baka, kung sabi ko, baka kulangan ako, wala akong bayad. Kasi may mga nakasawang din na nahirapan ako magbigay kasi sabi ko, baka wala na akong pati ng pera, pang gastos, pamasahe. Diba? So, pero ito po yung kabutihan ng Diyos na ginawa sa akin. Pinaunawa ko sa akin ni Lord, pinakita niya sa akin na ang pagbibigay ng tithes ay hindi nakabase kung gaano malaki ang binibigay mong pera sa pagta-tithes. Ito ay nakabase kung gaano kalaki ang pagtitiwala mo sa ating Diyos. Amen? So, gusto ko lang din po ibahagi yung ginawang kabutihan ko sa akin ng Panginoon. Last week lang po ito. So, may nakapost po kay Mayor nun na magbibigay po ng allowance para sa mga senior high school student po through GCash po. So, nung nandun na po kami sa school at inaayos na po yung GCash account namin, din po kasi tinatanggap yung GCash ko since may problema daw po, di daw po pwede kasi di ko daw po account, di ko daw po pangalan sa GCash. Pero tsaka marami po nagkakaproblema doon, din ako, pati po yung mga kaklase. Pero ito po yung part na natuwa ko kay Lord at nagsabi ko, wow, ganito pala kumilos ang ating Diyos, napakabilis. Kasi, nung hapon lang na yun, natapos agad yun sa akin after ayusin ng pumunta pa kasi nun sila, ate at si mama nun, inaayos yung account ko nun. So, tanghali na po nun at medyo kinabahan na po ako nun, baka di po ako makakuha since last day na pumunta po kayo. So, eto na po yung part na natuwa ako sa ating Lord. Kasi may ginamit si Lord na tao upang mapabilis ang proseso ng pag-ayos ng aking account. Ang sinabi po, asan na may account po? Ano na? Ayusin ko agad ang verification para matapos na po agad. Wow, thank you Lord! After 30 minutes, nakuha ko na agad yung account namin. Ano po ako tapos, ang tithes ay nagiging paalala sa atin at sa lahat na lahat na nang gagaling blessings at na nakukuha natin ay galing sa ating Diyos at hindi sa mundo ito. Ngayon din ako nagbibigay ng tithes dahil obligado ko o ay kailangan. Nagbibigay ako dahil nagtitiwala ako at mahal na mahal ko ang ating Diyos na buhay at titiwala ko. Tayo ngayon ay dadako sa ating time. Hallelujah! Come on, church! Tayo magsaya. Pinibigyan tayo pagkakataon makapagbigay. At ang pagbibigay, hindi kakulangan. Bagkus ito ay karagdagan. Lord. Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on.
Thank you, Lord. Hallelujah, Father God, narito ang ating mga handog na handog namin mula sa aming mga puso. Dahil Lord God, sa ligaling ito, we just pray for the 10% na yung Lord, Panginoon malakay. Panginoon, alam namin na Lord God, sa lahat ng nagbibigay na sumusunod sa iyo, Panginoon, your word, Panginoon, alam namin na binabalik dito sa amin, siksik-lig na humaraga sa pagpapala sa lahat, Panginoon, na nagkaloob ng kanilang mga finances. Panginoon, salamat po. Dahil tunay ng Diyos na nagsalita, Panginoon, na pagpapalain mo ang lahat ng mga nako-honor sa iyo
with our tithes and love offering, ang lahat, Panginoon, na sumusunod, hindi dahil obligasyon, kundi dahil it is honoring you, loving you, for God, through our finances. We just want to praise you, to worship you, to thank you, Father, sa lahat ng mga nagbigay na ito, dahil alam ko hindi lang, Panginoon, pansarili nila, kundi kasama ko ng kanilang mga anak, ang kanilang family, members, Panginoon, at Lord, kasama ng kalusugan, Panginoon mong Diyos, and you will protect all those who have given their tithes and love offering from premature death, from premature harm, Panginoon. Oh, hallelujah. We just want to thank you, Father. Kaya alam namin mayroong nagkakawin sa lahat na nagkaloob na narito, Panginoon, tumiyan nito with favor and kindness from your holy name. Thank you, dear God. We give you praise. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Ating na pong kapatid, tuloy-tuloy pa rin po ang ating mentoring tuwing araw ng Martes, alas 6 po ng hapon, at ang ating pong mga prayer meeting sa mga bahay-bahay. Kung gusto nyo po magpa-prayer meeting sa inyong tahanan, magsabi lamang po kayo sa ating mga leaders at kami po ay pupunta sa inyo. Maraming salamat po sa lahat ng mga nag-iimbita para magkaroon ng prayer meeting sa kanilang mga tahanan. Ito po ay isang pagpapala sa atin na madala ang salita ng Diyos sa ating tahanan. Maraming salamat po, music team. At siya nga po pala, mga kapatid ko kay Kristo, hindi po natin gaganapin ngayon ang ating Father's Day. Sa next week po, lahat po nung mga may asawa, dalhin niyo po yung inyong asawa. Next week po, meron po tayong bisitang pastor na magtuturo sa atin. Thank you po. Okay, karagdagan po mga kapatid ko kay Kristo. Let us all pray further na mabuksan ang prayer meeting sa bahay ng mga dayaw. And we are planning kung tayo ang masusunod sa 2027, pero mayroon na si Lord Word na umpisahan ng maaga. Pero ang gagawin po natin Saturday, every 3 p.m. Hallelujah! Pag-pray tayo, agree tayo yung prayer na gagawin dito ni Lord para sa atin. Marami pong tao kasi doon na kailangan ako makasama sa prayer meeting. Thank you, Lord. Ngayon ang ating Father's Day, kaya Happy Father's Day para sa lahat. Pero gaganapin natin ito sa 4th Sunday dahil ang ating preacher, si Bishop Manuel from Zambales, marami po siyang tutulungan ngayon. Marami siyang invitation ng pagkasinan siya. Kaya sa pag-iusap na kung pwede sa last Sunday na lang po siya. Hallelujah! Thank you, Lord. Music team at pati po ay final blessing.